Here we go. This is Jane Abade from City Information Office joining you for a brand new episode nato sa Ang Inyong Konseho Karon. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our City Information Officers Jade Adicel and Sir Ian Fuentes. And of course, we're live here live streaming on Facebook ug syempre hello sab sa mga tigpaminaw sa DXCC RMN. Maayong buntag, maayo gyud ang atong morning for this episode. Kauban nato ang Way Lain, the majority floor leader for the 21st City Council. And of course, naghawid sab sa mga kulbahinams nga mga komitiba nga atong pagaistoryahan later on. Maayong buntag, kauban nato right now, City Councilor Attorney Ed Cabanlas. Hi Jane, may buntag sa atong mayor sa Cagayan de Oro, Mayor Clarix Uy. May buntag usab sa katawan sa Cagayan de Oro, sa akong kauban sa konseho, mga konsehalis, ng atong Vice Mayor, Bibot Rodriguez, o sa atong mga kauban din higala sa CIO. Daghang salamat nining panahon nga inyong gihatag kanako, and I'll try my best to answer to remove the cobwebs in your mind. Yeah. And give you some information. Yeah. Siyempre, mas magpasalamat mi sa imo karon, konsehal, attorney. Ang grabe, konsehal ng attorney pa. Kay siyempre, kabalumi nga, it's the second week of August, nagkanag mga activities for our Higala Eye Festival. At the same time, umaariba na po ng 21st City Council with the committee meetings. So far, kamusta man? Especially today, we're halfway through the week. Kamusta man so far ang imuhang adlaw, attorney? Sa akong tanaw, kining umabot karon nga mga kalihukan sa atong fiesta sa Cagayan de Oro, sa akong tanaw lang, mas bibo kini karon. Mas sudya ka o mas tingali mag-expect ang katawhan sa mas makabubuhong o puno sa kalingawan nga fiesta. But ang ako lang ihangyo sa kahitasan nga unta doon na kita usa ka malinaw nga fiesta. This is a reunion of friends and relatives. We expect nga daghan mga turista nga moani dinhi sa atong dakbayan, and we welcome them. Ato silang gi-welcome o manghinaot kita nga magmalipayon sila ug malinaw ng ilang pagpuyo dinhi, pag-stay dinhi sa atong dakbayan. Yes, and I think it's the very perfect time na ipakita gyud atong panaghinigalaay sa matag usa kay mahimo kini malampuso uban mo mga higala. Syempre lakip na sa atong mga department heads ug syempre pa sa atong administrasyon nga gipamunuan ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Syempre konsi no, it's the brand new episode of Ang Inyong Konseho because we are joined by the 21st City Council member. So, syempre, isip balik tanaw ta sa nahimong journey sa ato ang guest karon na si Attorney City Councilor Attorney Ed Cabanlas. So, the last time you're here was pa-election pa to. Oh. And now you're finally here, City Councilor, and it's your last term. So, kamusta man sa pamati na finally, humana ang mga kahago sa eleksyon, and now, another kahago na sab-isip newly elected City Councilor? Primero, salamat kita sa katawan sa Cagayan de Oro nining
pagsalig nga ilang gihatag kanato niya itong miyaging eleksyon. This will be my last term as City Councilor of Cagayan de Oro. O sa akong gipangkabtan karon nga mga trabaho diya sa City Council, nakita ko nga mas busy ako karon kaysa mga miyaging mga terms. But wala ko kana gikasakit or whatever. Ako hinuon ka nang gi-welcome kay this will be my last chance to perform better and more for the people of Cagayan de Oro. So you will expect grabe nga trabaho gikan kanako o ako kining gabuhaton. I hope nga makabiling kitag maayo nga ligasiya isip konsyal dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nining ako ika-7th term as City Councilor of the city. 7th term and 18 years. 18 years And then counting. wala pa ilabot niya na ang akong pagka-provincial board member sa Misamis Oriental for 10 years. And experience. so dako kini taas nga panahon. Almost 1/2 of my life has been devoted to public service. Grabe gid ka kuyaw, lahi ra gyud. So it's an honor to be or to interview such person, no? And grabe makaingon gyud mi nga busy na gyud konsehal kay murag makita na mo sa mga postings sa imong mga lakaw kay murag back to back ang mga events, and that carries on of course sa imong mga komitiba nga ginahawiran karon, most especially for your chairmanship on economic enterprises. So diri na ta ay before ta nato na himay-himayon ang mga komitiba tuod ni konsehal, no, you also have the pinausa sa mga pinakabukat nga role sa 21st City Council as the majority floor leader. So istoryahan sa nato na konsi, no, kay ngano ka nga ikaw ang gakapili ana nga posisyon. Ako kabalo ko sa ako rason, pero I wanna hear your thoughts about it nga for the longest time ikaw gyud ang ginapili isip majority floor leader. Tingali Jane, tungod tingali sa kataas na sa akong panuigon isip konsyal sa Dakbayan and my experience diha sa konsiho o kana atong mga membro labi na karon mga panahon na sa City Council nga daghang kay batanon. So ang ilang expectation nga ako isip dugay na diha sa konsiho, doon ako makaambit kanila. I can share some inputs ilabi na sa pagpadagan sa diha sa konsiho. And usab, I have been fair to them. I have been fair to the majority members of the City Council. Ug dito usab sa minority. Di man tali kadungog sa minority nga doon na sila reklamo. Kay gani karong term na to, last term na to, walay membro sa minority nga walay membership diha sa atong mga komitiba. So, ang tuyo niya na mao nga magkahiusa ang tanan, membro sa konsiho, dili magkagubot. Magkahiusa para sa kalambuan sa atong Dakbayan. Mo nang importante. It's always the interest of the people that binds the members of the City Council together, including the Vice Mayor. So, mao kana ang prinsipyo nga among gisubay, that we are there as elected by the people, given that opportunity, that privilege, that trust nga atong panalipdan, pinagi sa pagtinabangay ug pag-atiman sa ilang mga problema. Grabe, no? Kaya syempre, it's your role na madunggan ang matag komento, opinion sa ato mga membro sa City Council. And that includes the minority. And I think with your experience as well, Konsi, nga attorney sab, no? Para ato lang ning ilakbitan, kaya syempre, dili tanan membro sab sa City Council or attorney. So, how does your profession as an attorney help you or enhance ang imuhang role diya sa City Council? Actually, Jane, ako rin ang abogado diya karon sa City Council. O you see, ang isip abogado, nagtuon usab sa I have studied more on ilabi na kining parliamentary procedure. So mo kining nakatabang kanako sa akong pagka majority floor leader nga unsa nga akong nahibaw-an nga mga sa balaod sa parliamentary procedure, pagbuhat sa balaod, pag-explicar sa balaod, ako kanang ma-impart, ako kanang ma-share sa akong mga kauban. And I think that was the expectation sa atong mga bag-ong mga konsihalis, nga doon na sila makuha nga tulunan, pagtulunan. Gikan kanako isip taas-taas na po do experience nga konsihal sa Dakbayan.
Diba? I So, think you're the best person. Oh, yes. Okay. Naman gyapon hasta imong papa o sa man. Ako lang sa Si Roger. Si Roger Abada, Oo. imong papa, ako kana siyang kauban, partner. Among tinawagan ni partner. He is a graduate of law ug nakatabang kanako diha, katabang kanamo sa tanan sa iyang mga maayong una sa iyang kibalo diha sa pagpadagan sa hapsay nga konseho. Matod palagi ni Konsehal Roger Abade nga mura daw nahimog mentor. Pero dili pasabot na senior citizen na sila ha. Dili na lang daw i-mention ang edad, but of course it comes with the experience and the expertise nila. And speaking of mga bag-o nga konsehal, city councilor, no? Syempre, how was the dynamics? Kamusta man, most especially sa mga pinakaunang mga session? You have just done the 5th regular session. So how was that so far together with, syempre, itong mga bata-bata, itong mga new city councilors elected? Actually, maayo kayo ang ato mga membro sa konseho karon. Kini mga bago, kini mga batanon. Wow. Mga dunay baruganan, dunay mga prinsipyo ug mahibalo sa ilang trabaho. Wala ako mag-expect nga pinadibdi ka broad ang ilang mga ideas. Ug dako kini kaayo nga tabang kanato diha sa konseho. Problema lang gamay diha ang procedure, ang parliamentary procedure, which they can learn through experience o through participation diha sa mga proceedings diha sa sulod sa konseho. Sayon naman kayo natun-an. Importante nga ang atong mga konsehalis karon na dunay tagsa-tagsa ka mga agenda, dunay tagsa-tagsa ka mga plano nga maayo para sa katawan sa Cagayan de Oro. Busa may kay sila karon. May kayo ang ilang participation, ang ilang engagement diya sa City Council. Perfect. Wala ko nakita ang tanan. Kudos. Tanan sa atong mga membro sa konseho dunay kapas. There's the performance. Makit-an, masinati yun ang ilang mga serbisyo. And it's nice to know, City Councilor, na it's a two-way learning process. No, nga. They're learning from you as their mentor and you're learning from them as the freshies. Diba? With the fresh ideas, the energy, lahi na sa yun, diba? Yes. I agree with that. Kaya tinuod ka na nga di kining atong paglawig sa kinabuhi is a learning process, a continuing learning process nga doon na kita makutlo nga mga informasyon o ideas gikan sa mga batanon, iliminas mga batanon. We need the symbiosis of the old and the new. Diba? It's the perfect balance, matod pa nila yan. And of course, syempre, di rin nata sa ato ang mga chairmanship kay tuod man, this chairmanship, City Councilor, bitbit na gyud ni mo for the longest time, most especially the Subdivision and Landed Estate Committee and the Ethics and Blue Ribbon, naagid ka ana, Laws and Rules. And also sa pinaka-highlight for the 21st City Council na chairmanship nimo is the chairmanship on Economic and Enterprise. Kay makit-an gyud nato no nga murag back to back ang imong trabaho diya sa kamerkaduhan. So sugdan nato ang istorya ng atong nahitabo nga water flushing activity sa Pugon Public Market. Aduna pagintay at isa-isa nato siya konsehal no. So how was it going so far with the committee kauban ng SIBA sa konsi? Sa pili na ko nga chairman sa komitiba sa CED, City Economic Enterprises Division or Department. Nilihok din ako. I met with the vendors, the market vendors of Pugon, and also the market vendors of other public markets of the city. O ako silang gignan nga ang marching orders atong mayor nga ang atong kamerkaduhan usabon na itong itsura. Usabon na itong itsura, let us not talk about how the business is being worked here inside the market. Ang importante nga ato sa unahon ang kalimpyo. Kaya gignan ko sila sa atong initial nga mga meeting sa mga market vendors. Salamat kita sa SEBDA, Attorney Ragas, ang atong SEBDA manager, nga iyang gi-facilitate nga matapok ang mga market vendors para makapamati sa akong primary nga mga katuyuan is ang pagpamaligya diha sa merkado is not a matter of right. It is a privilege nga gihatag sa gobyerno sa syudad
nga makapamaligya ka sila diha sa sulod sa atong kamerkaduhan. Out of 1 million people of the city of Cagayan de Oro, sila ang natagaan, gamay lang ni sila, mga almost 200 or 100 plus, natagaan og pribilyo nga makas-negosyo diya. So ang akong gihangyo kanila is, follow what is basically required. Merkado kini, nagbaligya kitag pagkaon. Merkado kini, nagbaligya kitag mga karni o isda, mga utan. Pero kung tanaw na to sa miagi nga mga simana, o sa mga ari nga mga anong hugaw kayo ang atong merkado? So, number 1, limpyuhan ninyo yung tagsa-tagsa ka store. Yeah. Otherwise, kung dili nyo na buhaton, I give them a timetable, 2 weeks. Kung dili nyo na buhaton, then expect that I will start issuing notice to vacate to you. Notice to vacate. So, kaya lagi, nilad kita naon nga ang atong syudad usa na ka highly urbanized city. And if you compare our public markets, labi na ang Kugon markets sa uban nga mga merkado sa atong nga silingan nga mga kalungsuran ug syudad, anong mas limpyo, mas patsada man tanaw. Have you gone to the Maramag public market, yes. the Manolo Fortis public market, Salay public market? Anong sobra kalimpyo. Na muto ka to nga Jane nga tingali, ako sila gignan nga sa tanan nga inyong gihangyo sa syudad, mga hangyo nga katong librehon kamo sa mga penalties o mga penalties o mga interest sa inyong mga balayron nun, gituman ka na nato. And remember nga ang merkado sa Cagayan de Oro, 11 pesos naman tingali karon per square meter per month. Before, that was 11 pesos per square meter per day. So, dako gid kayo nga pabor nga atong nahatag na sa mga market vendors. So, mo kana, tagaan naman kamo sa inyong gipangayo, matabang para kaninyo, tanaw ang inyong kalisod, tanaw ang inyong panginhanglanon. So, I think it's time for you to pay back. Limpyuhan ninyo ang inyong mga pwesto o magbayad ka na kamo sa on time sa inyong mga balayron nun. So, mao ka na, makita, asa ba ka ito makita na to? Ayan, ato nakita na flash na to, ganina to ang mga gipambuhat ng mga water flushing activities inside. So, abini mo Jay, matsada kayo ang ilang kooperasyon karon. Malipayon, kung hindi mo makita karon ang merkado, malipayon kayo. Sila na ang naggasto sa pagpental. Akong gipa-arrange kanila kanang ilang mga suga, kanang mga spaghetti wires, nga mga connection sa kuryente. O pasalamat kita sa Bureau of Fire Protection kay kanila kanuna ang ilang kooperasyon. Dili lang sa fire truck, hasta sa personahe. Sila mismo, ang ilang mga tao mismo ang naglimpyo sa atong nagbuhat sa mga flashing. Diba? Dili lang dinhi sa Kugon Market, also sa Carmen Market. Ugma, dito na usab kita sa buntag, 9:30 in the morning tomorrow, mag-flashing na usab kita sa atong fish landing. Yeah, sa Bulwa. Sa Bulwa. Sa West Terminal. Grabe, no, makita yun na mo, Konsi, mo ang pagka-hands-on. Yan, mura gigil ka nga na kay gusto makabot for our public markets, no? So, for you, Konsi, unsa man ni mga pipila nga gina-consider nga mga possible nga kabag-uhan? Usa kini sa akong gitan-aw. I want to save the market. I want to save especially the Kugon market. Kaya kung dili kini natubuhaton, then this government or the future government later on might sell this market or allow some private individuals or companies to operate this market. So, saan namin may tabot na ni mga vendors diya? They will be paying more and higher fees, rentals. Gusto nga ako, gusto na ko i-save. That's why I told them nga kailangan limpyuhan na to ang merkado para dili makahunahon na og dautan ang atong gobyerno. Nga out of control na ang atong merkado. Diba? Nga dili na kamo ga pakabana kung unsa ang itsura, unsa may tabo diya sa sulod sa merkado. Sumuka na nga nakuha na to ang ilang kooperasyon o aktibo na sila kayo ang mga market vendors karon, aktibo na kayo. They spend their own money para sa pagpintal o kanang pag-ayos sa ilang mga stalls.
ipa-remove na ko kanang mga way labot diha, kanang nakaalis mga dalan diya, mga alis akong gipatangtang. So, murag na-overhaul yun sa ato ang public market, no? And it's a give and take. Muna ato ang role po diri sa ato ang community, that what the government gives you or inyong gibdawat karon, it's also their time to participate. Yes, In the end of the day, para magyud gihapon ni sa kadaghanan, di ba, yes, Consi? correct. Yes, and syempre, aside from the flashing activities, Consi, doon na po tayo gipahigayon na pagkumpis ka o pagguba sa mga timbangan. So, kung sa man nga konsepto po, Consi? Kining, it's illegal, totally illegal, unfair for vendors to use mga tampered ng mga weighing scales, kini mga timbangan. So, ako na silang gingnan diya sa SEBDA nga, we have to double time our efforts to confiscate and stop these activities, kini mga paggamit sa mga timbangan nga gipangdaot nila gimo ng modus. Gimo ng modus nga makaalkansi kayo sa usa ka kilo. Agree. Actually 700 grams naman di ay. So mo kining resulta, and this is a continuing program sa atong SEBDA, sa city government, sa atong mayor, nga kinanglan nga dakpon i-confiscar kining mga gadgets nga susama niini. And then ako sa instructionat ng SEBDA nga kung magpadayon, kung doon na pa, masapon pa, ikaduhang higayon, ang usa ka vendor nga na di sa loob sa merkado, ipagawas na nato dayon. So, mo kani ang penalty nga atong ipahamtang sa mga tao nga, mga stubborn, mga dili gahig-ulo. Bulang gihapon, kaya makadaot kini sa atong gobyerno, makadaot usab kini sa simpatiya sa katawhan. Diba? So, napahigayon na to ang symbolic yun nga karon kita na to. Yun sa ato mga timbangan. Naman si Mayor Clarix diya uban kanako. Yes, present. Atong gipakuan gyud. Diba? Gipapison. Ang mas maayo pod Cons kay aduna nagyoy enforcement ba. Na nagyoy mga dili lang warning kundi na sila angay nga ikahadlukan kung ila man ang buhaton pag-ausab, diba? Okay. Si Mayor Manggod, usa kini sa iyang pilot project. Kining palangga nga proyekto, kining atong pagkalimpyo sa atong surrounding sa merkado sa tibok dakbayan sa Cagayan. Makita ninyo karon dako nang kausaban sa around the periphery sa Kugon Market, wala na kadtong mga basura nga makita nimo kay we had a meeting with Tensil, di kanang atong contractor sa pagkuha ni mga basura o sa mga market vendors, nanay among gialot gigahin nga oras, unsa oras sa buntag, unsa oras sa gabi, kini mga basura sa mga market vendors kuhaon ka na ug sila mismo ang mohatod niya na dito sa truck sa Tensil. Sumo ka na nga kinahanglan disiplina. I believe na ang mga tao diha, ang mga market vendors, tunay kasing-kasing, dunay huna-huna. Doon na sila, I think these people are law-abiding citizens. Ang importante lang, kay medyo sila, nawadaan sila teligana, nga kay wala sila kagakita, nga positibo nga aksyon sa mga leaders, sa mga opisyalis. Karon nga nakita nila, nga nilihok na ang atong mga leaders, nilihok na ang atong mayor, nilihok na ang atong city council, sila usab nilihok. And I think this is the beginning now of a good relationship between the market vendors o sa atong mga opisyalis sa gobyerno. Diba? Lahi ra gyud ang pag-step up po diha ni Konsehal Ed Cabanlas. It takes a push para sa atong mga higala na sa atong mga kauban nga mga market vendors nga mulihok usab. Ug syempre, Konsi, how about sa night market diha sa ato ang Kugon? Unsa man pod ang imong mga pahinumdom, unsa pod ang ilahang isip participation sa nga renta diya? Ang atong supposed to be ang pagbutang sa mga paninda or mga baligya diya sa kadalanan, it's always illegal. It's always illegal. There is no law that allows that. Pero for humanitarian reason og sa kaluoy nga ang atong mga igsuong kabus walay gamit nga para sa pagkaon, para sa ilang mga anak. Mukha na nga ato, we bend the law. And we allow them a portion of the road nga gamito na to para kanila. And ang problema lang kay
tungod bisan og tagaan mo na sila sa mo kani ilang buhaton na atong i-set aside nga space para kanila. Ang problema kay for so long a time dili sila gasubay niya na reglamento. Ang ilang gabuhaton mao ang pag Pirmino may pala na siya duha ka adlaw, subay pa na sila. Pagkatulog adlaw, manaog na sila paingon na din sa karsada. So, akong gignan ng SEBDA nga, I think there is a need for us to impose discipline. Consistent, sustainable nga disiplina. Kay ang gusto ko ni Mayor nga, kining medyo kabalaka usab tingali ang mga SEBDA, ang atong Night Market Committee sa pag-impose strictly kay lagi mahadlok sila for any physical or whatever nga mga reaction bikan sa mga vendors. But ako silang gignan nung mahadlok kita niya na nga mga issues, niya na nga mga butang, then there's no basis for us to be here. Okay, ang may tabo niya na ang mga dautan nun nga mga lihok, muna mo pa ibabaw. Kita no nas daplin, ang kita ang supposed to be nag-impose sa balaod. So, karon nakita nako nga diya karon sa surrounding sa Kugon Market o kanang Osmeña Street. Limpyo na. Murang hapsay na ang traffic diya. But there is now a beginning of the return sa old nga practices nga dili maayo. So, I think I have to tell the mayor and ask the mayor and nga ang ato tingaling buhaton diha is to instruct our city police office to maintain this road free of vendors. Dili tungod kay di taganhan nila, kundi kay ang atong mga gagmay ang atong karsada. Gagmay ang atong karsada, dako na ang atong dakbayan, kadagan ang mga sakinan. I think we have to keep our streets free from obstruction for the public. At least we have prepared the space na po'y, di man sila ngayon ginapapahawag yun, pero ado naman yun sila insakto ng mga lugar na pwede nila sila dito magbaligya. Diba, Cons? And at least now na among nasabtan pod konsehal no na it takes a village para mag-implementar og ingon ana ka sayon nga balaod nun or guideline para sa ato ang mga vendor kay syempre adunay coordination nga mga gakahitabo not only with your committee but also with the police, with the traffic. So given that weight of responsibility, Konsi, unsa man ang mga ginaunsa nimo og balance ang pag-coordinate sa matag department? Ang akong gihimo karon is parang maka-generate kita og respect and kining pagtuo, trust and confidence sa atong mga i-implementar diha sa kalsada, diha sa atong mga kadalanan, diha sa atong mga kamerkaduhan. I think visible ako. You have to be visible. Muna nga, na ako kanunay sa dalan, na ako kanunay sa mga inspection para makita usab sa kapulisan, sa SEBDA, sa atong mga gisaligan diha sa Night Market Committee, sila ni Attorney Igay Uy, sila ni Mr. Resma, o ang atong uban diha nga mga opisyal, ilakip na ang mga barangay officialis sa nag-surround diha sa atong mga kamerkaduhan. Nga, we are sincere, serious, nining atong kampanya nga malimpyo ang atong dakbayan, malimpyo ang atong kamerkaduhan. Kung atong malimpyo ang atong Kugon Market, kung atong malibre ang atong mga kadalanan diha surrounding the Kugon Public Market, if we can do it, then I think we can do it anywhere else in the city. Wow. Kung atong malimpyo ng Kugon, I'm sure nga kanang uban nga lugar diha sayon kaya na. Kaya diba? na. Kaya kayo. Kaya gani nimong Kugon.
Correct. Kaya actually karon pa lang these are just the first steps. Unang pa lang nga mga lakang. Wala pa mo sa kabulan. Wala pa. 'Di ba? Actually weeks pa lang ta sa ato ang mga pagdagan karon sa atong mga komitibo at atong mga programa under the committees and leadership sa atong mga councilors. And syempre lakip na pud sa atong mga departments and of course labi na uban ni City Mayor Rolando Clarix. Uy, syempre usa pa lang naka-committee mga higala ha. Grabe, daghan na kay tag na istorya. How much more sa kining dugay na sab nimo nga komitiba konsi nga murag you put your heart on this one na og murag ikaw na ginanggahawid ani sukad-sukad pa lang the subdivision and landed estate. So how was that so far kay syempre for the previous years aduna tay mga groundbreaking for the Clarixville. Karon fast forward. Yes, duha kini ka schools nga atong tanawon sa landed estate and housing subdivision. First, ang housing development as far as private developers are concerned. Second is socialized housing program as far as the government is concerned. Oh. Now, kani sila duha, private o government, doon na sila yung mga tagsa-tagsa ka mga socialized housing program. Okay. Now, kung imong tanawon ng atong dakbayan karon, one of the fastest growing city sa tibok nasod ang Cagayan de Oro. Ngano man, because the barometer of economic development in any LGU is mamati ka sa ilang real estate activity. Now, sa tibok Pilipinas, ang siyudad sa Cagayan de Oro, usa sa nag-una sa real estate development. Kita nimo na, grabe na kayong paglambo sa uptown. Diba? Abot na. High-rise, commercial, international brands, tukod diha. And it's not limited only sa dinis sa uptown. Gabiyo na, gaabot na dito sa Bugo. Now, sumo kini nga, this is the, mo kini ang atong morning work sa subdivision, kani ang committee ba? To see to it nga, kini nga mga development is controlled and regulated. Dili na to i-sacrifice ang safety, ang interest sa mga katawhan. But at the same time, we have to encourage investors na isubi pagkuha ni mga investors investing billions of pesos nga maka-generate og trabaho sa mga tao, maka-generate sa income para sa syudad, sa pinagi sa buhis. So, ato kining ga-i-balance ang interest sa katawhan o ang interest usab sa atong pangandoy nga modako pagyud ang atong dakbayan. Diba? Now, sa atong mga sa atong socialized housing, ingon ko na duha man ni na private sector ang government. Sa tibok Pilipinas, I will tell you this. This is the only city nga daghan kay relocation. Wow, in the entire Philippines, ha? Yes. Kita ang pinakadaghan og mga relocation sites. Kay stricto kita ni anang mga kining kanang programa. Labi na kanang requirements sa atong mga private developers na kung develop sila og mga exclusive and high-end nga mga subdivisions, there is a counterpart. Aduna sila socialized housing program sa. Ang atong karon dinhi sa atong dakbayan karon sa panahon ni Mayor Clarix. Nana ka ng Clarixville 1, nini sa pagdatpat, Clarixville 2, and murag gisugda naman kana. We have also a housing program for the employees of Cagayan of the City Hall. Diya sa atong 60 hectare ng property sa Lumbia. And akong ununa na akong nang i-share ni Mayor na dili lang tingali nga para sa mga empleyado, but we will also include sa mga ordinaryo nga mga trabahante nga niya karon nagpuyo sa Cagayan de Oro na narbaho sa ato mga sa mga kalain-lain nga mga negosyo. Dili lamang mga biktima sa mga kalamidad kundi mga bagong tubo, mga bagong pamilya nga nagkinahanglan sa puy-an para sa ilang sa pamilya o sa ilang mga anak. So our focus now dili lang sa socialized housing program that will answer the requirements of any calamity.
o katong madisturbo, ma-affected sa mga government projects nga mga informal settlers, but also sa niadtong mga bagong tubo nga mga pamilya dinhi sa atong Dakbayan nga nanginahanglan usab sa kapuyan. That is a double-edged nga attack. Yes. Yun nga problema. Okay, as of now, taas ka punta. Oo, okay. Siyempre, kung ang pagsabot mong good sa kadaganan or sa uban, when it comes to housing, para ragyod sa nabiktima ana. Pero, it's nice to know from you, Consino, that it's not just limited. No. Kundi, aduna po'y broad nga mga angay pod nga maka-avail sa ato ang mga housing programs. Yes, so kaya madto ka sa Singapore. Sa Singapore, ang bata nga mo panataw. Ang ginikanan na nagpreparar na sa iyang kapuyan pag-abot niya majority age kanang mabot na siya 20. And mo kana ang gobyerno pod nagpreparar na sa nini nga bata nga gamay pa. Na iniabot niya sa 20 na siya kapuyan. So, it should be a more comprehensive and sustainable housing program nga atong gipangandoy dinhi sa Cagayan de Oro para nga ato nang masiguro nga katong mga bata nato, mga estudyante nga nagdako nang nagtubo pag-abot na nila nga minyo na po sila na nasa sila kalingon nga pamilya, dili sila maglisod sa ka-affordable, comfortable nga kapuyan. Nice na ayon na. Naimbawat akong balahibo adto City Councilor, no. I can feel the passion gyud ani muhang pagserbisyo, especially on that committee kay murag dugay-dugay na gyud pod nini mo gihawiran konsi. In fact, I think sa ako ang last kay balo 4,000 titles na ang imuhang na yes. Tagaan, pero karon murag duda ko pila na ba 7,000 na siguro. Di naman na mo gakayhap na kay you know, sa isa ka bulan ba konsi pila ba ka mga titulo ang dili kay nato kuan kay dili kay nato sa bago kay hurot na hapit na Agoy. Na ang atong buhaton na ning atong kining titling kining mga titling nato sa mga yuta sa mga socialized housing mga projects nato sa Cagayan de Oro. It's not a come and go nga program. Ako nang gi-istorya sila ni Armin Cuenca kay siya man ni ang Engineer Cuenca, siya man ni ang in charge. It should be an institution, part of the major activities sa syudad, kining pagpanghatag sa titulo. Dili kay hatag titulo kay nay karon ganahanta sunod tuig wala na sab. Dili no, it should be an institutionalized program of the government. Mo kana akong gusto para nga kita ra din istibok Pilipinas madaling hatag titulo sa mga tao nga nagpuyo sa mga relocation site. Correct. Oh, kita ra. Diba? And we have issued thousands and thousands of titles. And people sometimes dili nila mag-appreciate ang uban. Kaya ang uban ila maibaligya. Malagi na ako nga. So, but despite all these setbacks, kining tagaan mo titulo, ilabi na kining mga residential free patent, kaya pwede mo na nimo ibaligya immediately. Yes. Ang ako unta nga lagi unta maabot ang point of maturity unta ang atong mga katawan. Kanang atong ihatag kanila nga title. Ilang ampingan. Dili kana para kanila. Ako ginang ibalik-balik. Kanang titulo nga among gihatag kaninyo. Dili para kana kaninyo. May mga tiguang mo para kana sa inyong mga anak. Gusto ba ninyo nga inyong mga anak wa nay kapuyan kay inyo nang gibaligya. So mo kana nga but despite all these setbacks, despite all these challenges nga atong magakatubang sa atong issuances sa title, dili kita moundang. Padayon gyapon. Padayon kita sa pag-implementar nini kay para kini sa mga kabus. Yes, para po sa itong katawhan. Siyempre, we've talked about the social housing programs with the government. How about for the private? Sa nga concept? Ang concept is naay mga private mga developers karon nga nitabang sa ato sa pagbuhat instead kay ang balaod mo medyo complicated gamay. Okay. But so in short, technical na niya, medyo technical ta niya. Kung ikaw usa ka developer, a new develop for high-end purposes ang 1 hectare. The law states nga kanang imong 1 hectare nga para sa mga milyonaryo nga mga magpuyo diha. 15% of that should be devoted to socialized housing. Socialized housing.
Manang laod. Kung mabutag kag condominium, Okay. 5% of that goes to socialized housing. That is mandatory requirement. Oh, so mo kana nga ang uban ang ilang 15%. Dapat sa ato. Ilang imbis nga magbutang sila og separate nga socialized housing project, Yes. ilang kining cost ganing 15%. 15% ilang ihatag kanato para mag-develop kita sa atong kagalingon nga socialized housing. Simple as that. Simple concept. But there are times nga ang usa ka dako nga developer, instead of using that 15% para itamang kanato ang pagbutang sa atong kagalingon nga socialized housing, nagbuhat gyud sila sa ilong separate nga socialized housing. Okay. And nganong socialized housing ka to? Because there is a cap. Dili nila mabaligya more than 400,000 ang one unit. Okay. Kay para kana socialized housing. Ang katong ilang mga mahalo pwede bili ba 30 milyones ba? Pero 'di ba? It's a nice concept nga kaniya to ang mga developers nga multi-million or billion nga mga developers gives back to the community. Ibalik yun. So does that always mean konsi kung asa nila gitukod yun? For example, nga city or government? Dili, ang atong requirement is kung niya sila nagbutang sa Cagayan de Oro, the socialized housing project should be Cagayan. De Oro. Okay. Dili, pwede ka dito sa live. Pero syempre, at kana ba aduna tay mga na-recognize nga mga developers that's doing that? Oh, we've been approving mga subdivisions sa mga dako nga mga developers nga for socialized housing. Wow. Pueblo na ilang familia residences para kana sa socialized housing. Ang Jandrop napod sila, ang kanang A-Brown napod sila. Kompleto na sila. But they cannot pay more than the cap But na there is a limit. Cost, no? So for the socialized housing program nila, they cannot sell that at they cannot sell more than 400,000 per unit, housing unit. Okay. Gi-estimate naman na sa gobyerno nga kanang 400 units, 400,000, ma-afford ka na sa mga kabus in so many years nga. Diba? Bayad. Kaya kayo. Kaya ka 400,000 lang. 25 years to pay. Yes, and considering that we're in the highly urbanized city, so ubay-ubay na gyud tag mga private partners nga naka-give back pod sa community here sa Cagayan de Oro City. Yan. So, natin mga uban nga mga isgutanan pod diri. Ang akong vice chairman kanya to si imong papa, si Councilor Urcher. Sige mi uban mag-inspection. Okay. So, diba? Uban ay mo maniunto dahil maguman sa mga inspection. Shout out din yan kang Konsehal Abaday. Uban may pirmihan na ni partner. Si partner, yan. Siyempre, konsi natin mga uban na mga natuki nato sa session. So, lakip na po ani ang pag-turnover aning Reyes Village Subdivision. Ado na po ni katong recommendation sa ato ni isgutan konsi kining sa indahag nga usufruct agreement. Yes. So para pod masabtan ba ang konsepto, especially nga bag-ulan ta nag People's Day sa indahag tong niaging adlaw. So unsa man nga concept ning usufruct agreement na ginakuan sa barangay Indahag? Okay, kining usufruct dunay property dunay parangitan dunay property ang syudad na nasa barangay. Bunod ta 1,000 square meters. Nya gusto sa barangay nga gamiton ka na ang yuta kay butangan ba nila og health center, police station, or di ba gusto nila gamiton nga barangay hall or recreational o daycare center. Musulat din na sila sa mayor nga gusto nila nga kining i-donate ang maong nga yuta sa ila. City government will donate it to them. That is not our policy. It's not our It's policy. not our policy. Our policy is usufruct. So that means kaya kung donate nimo, transfer na nimo ownership. But usufruct, ang imong gi-transfer only ang use sa property. So you transfer the use of the property now dito na din sa barangay. But with a certain limit, 25 years. So magamit ka na sa barangay for 25 years. Unsa iyang gusto buhaton niya for public use, for public good. Unya, after 25 years, kung makita lugar, maghangin na po sa extension, then the city government can issue the extension. At least masabtan na to karon na dili na siya donated, dili mabalin ang titulo, ang posesyon, kundi ang paggamit lang sa susamang
So for Indahag, they will use it for... They will use it for mga health center, mega health center. O police station. Police station. Okay. So, they can use it now. Ang ato lang gihulatan, the formal contract to be signed by the mayor, the barangay captain sa Indahag, para ma-turn over na gini. Para doon na nagay sila complete nga authority to use the property. But still subject sa city for the renewal. Approve na. Approve na. Approve na sa city council. Approve na sa city council. Ang contract na lang. Ang contract na lang ginahulat, diba, nato, Consi. Yan. So, syempre, tuki na to yung chairmanship on economic enterprises, sa doon po sa subdivision and landed estate, sa ethics and Blue Ribbon, busy sab mo karon. Sa ethics and Blue Ribbon, di ko man na gusto kay... Lagi ako nadunggan daw, loaded na daw. Loaded na, pero may lain nga makakabot na kay ako naman si abogado sa City Council, so akong gidawat ko na lang ka na. But I have been handling that ever since nga. So, lisod ka na kayong kuan kay daghang kay mga magmahay nimo nga mga officials sa barangay. Yes. Kay sila man na ang subject sa jurisdiction niya ng ethics committee, akan ng Blue Ribbon Committee. O na siyempre kung makita ginato nga lingkon giking ebidensya against certain barangay officials, we have to impose the penalty. But lagi naaman diha gyapon ang atong paningkamot nga unta dunay hapsay nga panag-uyon-uyon diya sulod sa barangay. O ang atong gihimo karon is kung naay usahay lagi kini naay mga kaso, mga sumbong politically motivated. So we immediately dismiss these cases. Yes. And syempre, aside from your legislative functions sa mga chairmanship, andun na po tayo executive na appointment, Consi, as you're elected or as the, not elected naman, you have sa pleb as the new people law enforcement. Sa pleb. Sa board nga. Sa People's Law Enforcement Board. So daghan mga higala na to nga murag wala kay baw kung kung si function yun aning pleb. Ang pleb is the People's Law Enforcement Board. Sulod sa balaod sa kining local government code naay ang sa kasyudad sa munisipyo nagay pleb nga mo dawat sa mga kaso, mga sumbong batok sa mga membro sa kapulisan nga na-assign niya na nga munisipyo or na-assign niya na nga syudad. So mo kana ang trabaho diya sa pleb pag naay mo sumbong murag korte hearing, naay mga ebidensya, mga affidavits, naay presentation of evidence, o kung makita na to nga tinuod ang sumbong, then we have to issue the proper penalty, impose the proper penalty. Kung kita sa nato nga dili lugar kulang ang ebidensya, walay basis ang mga sumbong, ato nga librehon ng mga pulis niya. But lagi, we need this kind of office para nga ma-maintain na to ang pagsalig sa mga katawhan sa atong kapulisan. And then to cleanse the police office sa mga eskalawag nga naa diha. Correct. At least ma-preserve ang integrity sa atong mga police officer. And shout out as well kay partner Consel Roger Abade. Kamo gyapon na to ang mga representative for pleb. Siya ang sa first district. Ikaw ang sa ako ang sa second district as representative of the city council to the pleb. Yes. So grabe from the legislative function sa executive ng mga committees. Karon di po magpapildi ang higalaay kay co-chairman sad mo sa mga activities nato, Consi. Syempre, sa akong pagkaibalo for you, ikaw ang sa Cagayan Festival Marathon and the first Mindanao Lechon Roasting Festival. So pag umagdagan, kaon de lechon. Maldito so atangan ka na mo ani Consi nga mo dagan kaning sa marathon. Ay kay ako I've been running ever since. So dugay naman kayo nga dagan-dagan ko. Pero karon ina kay pras kani adto nga dagan tag 21K na. Karon mga 5 na lang tika K. Ang importante nga. Dili na kay 5 katikang lang. So, this is good for us nga maintain nato ang atong physical activity para sa atong panglawas. Importante ka na kayo nga mahimo kining habit sa atong mga katawhan. Ma-exercise good. Yan.
Pero Especially- ang problema kay ang ikaduhan ako nga komitiba, litson. Mao lang. Unsa man na nato Saan ba ni karon nga litson namin contradiction man ni of mura good gina-challenge health. yun the balance Wala of problema. Wala problema. I like palabi. Wala, imbis nga sa in kakilo. moderation. Imbis sa kakilo, tunga na nas kilo. Kaon gyapon. At least wala nawala. Kaon gyapon. Ayaw. Gamay, ginadmay Ginadmay lang. lang. Ayaw. Yes. Diba, exciting kayo ang mga co-chairmanship karon ni... Mura ikaw ang pinasahi nga naghawid ng mga chairmanship kay opposite. Ilan yung gituyo? Maldito kining executive committee na to. Ayan. Itaw, salamat kanya ng Yes. So please invite our higalas nga makiglambigit Oy, sa atong mga 58 ka mga aktibidades for this Yes, Higalay Festival. kining atong Higalay Festival is tailored to give excitement and give kining joy sa atong mga katawhan sa Cagayan de Oro o lugar. I hope na ma-entertainment naa mo makauban. I am inviting everybody to join these activities. Ay mo kabalaka kay may kini nga pagka-plaster kay mga maayo ang mga chairman ini, mga chairwomen daw expect nga actually ma-enjoy kita nini karon nga kining Higalay festival nga activities. So celebrar kini sa atong patron San Agustin sa iyang adlong natawhan, and naay religious and of course cultural and activities nga involved ini. I hope everybody will enjoy our fiesta. This is the time nga magkausa kita, magpinasayloay, magkauban, joining together with our friends and our relatives, our neighbors. So, muna ka na, Jane. Higalay Higalay Festival Festival 2025. O katangan nato si Consi sa iyang pagdagan sa marathon, sa Cagayan Festival Marathon, ug iyahang pag-ingkit sa crispy nga panit sa lechon. Uban ka muna ako. Pinakauna na sa Mindanao, Consi, ang Oo. roasting Yeah. festival in Mindanao. So, atangan nato ng mga activities. So, syempre, before ta mag-goodbye, diri, Consi, ano na tayo gi-prepare nga slam book question. Ikaw ba naka-experience ka sa una ni mga slam book? Wala mo ka bigpin. Ay, grabe. Butan siya sa una. Makurat mo sa tani. So, dili man ni makakurat ng mga questions. Mga friendly, mga wholesome, nga pangutana nga. Mas mahibawaan pa nato ang other side of Consi. Sige. Of City Councilor Ed Cabala. So, bunot ka una. Tulo lang ta, Consi. Pinakauna. So, unsa ang Una ni. pangutana? Tas ba kaya ni? Ayan. Ayan. Sige, palihog ko, Consi. Kuy, can you sing a line from your favorite song? Can you sing a line of your favorite song? Mapasubog it ka ni Consi. What's your favorite song sa? Oh, yeah, Teo, favorite song. Uh, Usahay, nagahandom ako, nga ikaw ug ako, naghinigog maay. Wow! Mura. Grabe! Maulit, pakarat-karat, mga parents verano, mga style ba? Okay. Uyo, Brani. So, usahay. O, napaisa. Ako igna nga, sunod rin, sayaw na po. Talentadong Cagayano na ni Diricon. Sige, next question. Slam book question. What are the top 3 things that you always have in your bag? Top 3 things nga, Top di three mawala sa imong bag. Cellphone. Cellphone. Oo. Liyabi sa sakinan. Ay, ikaw ga-drive ka rin. Ako yung ga-drive. Ay, wow. O, ikatulo, Kwarta. pitaka. Pitaka. Ayan. So, di pwede mawala siguro na Constantine. Di pwede mawala na kay naraban na itong mga credit card. Diba? Okay. So, cellphone, yawis sakyan na nagpitaka. Ayan. And last call. Last. Ito eh. Ayan na. Promise, dili ka na mo ipasayaw dire. Okay. Unforgettable funny moment during childhood. Mo ba? Basin, unsa kahanap? Abi ni mo, ang akong, sa kamay pa ko,
in elementary. Dito mo ko nag-eskwela sa Inubulan, Salay, Misamis Oriental, sa Inubulan Elementary School. Mabot na gani ang habagat. Kibulo siya ni habagat. Saan ang haba? Kanang mga panahon nga dapit na sa mga November, October, February, December. Dagko na king bawd sa among baybay. Kaya dapat limim sa baybay ka puyo. Okay. So, among eskwelan po, doon sa baybay. Doon sa baybay. Okay. Mabot na gani ng mga bang. Nana gani mo ingon nga, nana, bawd, dagko na kayo. Mandagan din mi. Palayo. Pato sa dagat. Pato sa dagat? Sabi ko palayo sa dagat. Dili, dagan ni pengo sa dagat. Kaya manlango, among. Manglangoy mo. Manligo mi. Dili mi, when you're young, you're not afraid of mga kining mga kulba, ambak-ambak. Mas ma-excite ka. Ma-excite ka. Karon talawa na makita na. Muli ka na. Di naging mo tuslob sa dagat, ani. Oh, pero kami ganyan to. Pag nana na gani, kami ang una nga mutabo sa bawd. Malukot-lukot may miya na. Pag humano mo, maabot mi sa daplin sa baybay. Wala mi kasunis, wala mi sanina. Kaya washing machine mo sa balon. It's a nice childhood experience, no? Kaya abigyan na itong palayo sila sa dagpong balon daw di ay. Espiritu may bulangoy ganito. At naibawa na to kar nga laking baybay day ka. Nidakop ka sa dul sa dagat. Yan. So, thank you so much sa itong mga silambog question. At least na-relax na gamay na napakatawa nato si Consi. Pero, syempre, diri sa CIO, City Councilor, sa CIO, namin ginakuptan yun na saying na, CIO, here we go. So, here we go forward, go for the informations and updates. So, for you, Consi, City Councilor Ed Cabanlas, what keeps you going? Actually, tingali sa bata pa ko, I've been na-focus na ako, nga kung kaya pa na ako, I will serve the people, Cagayan. Wow. I will serve the people of this country sa akong makaya. So muna, that keeps me going. Mintas napay kusog. Kung sa akong mahimo para sa katawhan, akong buhaton. And that will make me happy. Yes, that love, passion, and compassion for the people and for public service. Yan. Once again, thank you so much, City Councilor Attorney Ed Cabanlas sa itong kauban sa ang inyong konseho karon. Yan. Kung doon naman kayo gusto pasalamatan, ipang shout out, i-greet, Consi? Sa akong mga kauban sa konseho, maabot ng panahon nga kamo na sabi ni ulat mo. Mukanta na sab sila. So daghang salamat sa katawan sa Cagayan de Oro. Mayong adlaw ka natong tanan. Yes. Once again, City Councilor Attorney Ed Cabanlas joined us here for ang inyong konseho karon. At ang ginasabsunod semana kung kinsa na sad nga miyembro sa City Council ato ang makauban only here sa ang inyong konseho from City Information Office. Once again, this is Jane Abaday. Daghang salamat sa ato ang tigpaminaw sa DXCC ug syempre sa ato ang kauban sa Facebook live stream, sa Facebook page sa City Information Office. Daghang salamat ug maayong adlaw.